Yes, sa naton oras, mga kasangkayan, may ada na kita 11 minutos sa nakalabayhan na alas 9 aga. Otro magandang morning. Adi na kita hatan na programa sumati istihanon pa na Wednesday nga edition. Yes, Miyerkules nga adlaw. And malipayan nga pagkaharampang. Tika nga pagpahamtangin mga balita. Nagtitikang magkaiba-iba nga dapit iton atin rehiyon. Yan na naman matuto kita iton mga notisya, tikang naman dinihiton atin probinsya. So again, magandang morning, labi na to natin maging kakahampang palaya na. Pero settled na, di dito niratag sa tagsa nga mga trabaho. Iton iratag sa tagsa nga mga buruhaton, samtang hikita naman iton hikita iton background. Alright, nga di ani kita iton atin Pangulo. Para importante nga Good aktibidad. morning, everyone. National Defense Secretary Ireneo Espino, the AFP Chief of Staff, General Romeo Browner, and the major service commanders, the newly promoted generals and flag officers of the Armed Forces of the Philippines, and the graduates of foreign pre-commissioned training institutions, my fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. We affirm once again the continuity in leadership and purpose that keeps our armed forces focused, credible, and ready to serve the nation. Before anything else, of course, I would like to congratulate the newly promoted generals and flag officers of the Armed Forces of the Philippines, including the lone commissioned graduate of the Foreign Pre-Commissioned Training Institution. Your promotion reflects the Republic's confidence in your judgment, in your command, and your ability to lead amidst pressure and uncertainty. We begin this new year now with new stars and greater responsibilities resting upon your shoulders. Yet your mission remains unchanged. It endures. Your higher rank demands sharper judgment and steadier leadership, especially in an era of complex threats, rising geopolitical tensions, and heightened security concerns for our country. Leadership at this level is less about the number of operations that you may have completed. It is also about the standards that you set, standards that shape behavior, conduct, and decision-making across the entire armed forces. Ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita, hindi sa taas ng kanyang rangko. This principle, when translated into action, will guide you to approach every challenge with integrity, with discipline, and with honor. Last year, the AFP remained focused on readiness with purpose. We advanced our modernization efforts that support both defense and humanitarian missions. On the local front, you have remained a dependable shield of our communities by protecting our seas, providing assistance during calamities, and sustaining peace-building efforts. Internationally, you represented your country with utmost professionalism through joint exercises and interoperability initiatives. These defense partnerships reinforced our commitments and credibility in the international community. With the signing of the 2026 national budget, I reiterate the government's commitment to uphold the welfare of the women and men who protect our nation. This includes the updated base pay schedule, the increased subsistence allowance of our military and uniformed force personnel. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Of course, this event will not be complete without acknowledging the families of our officers. It's your support, your sacrifice, and love that is their main source of strength. Kayo ang tahimik na haligi at matibay na sandigan ng bawat kawal ng ating sandatahang likas. Kaisa ninyo ako sa panalangin sa kanilang kaligtasan at kapakanan. Once again, congratulations
To the newly promoted officers and the graduate of the FCPTI, lead well, stand your ground, and keep the AFP worthy of its name. Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Thank you, Mr. President. Yes, sa mga kasangkayan, aton pala binati ato natin Pangulo, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Temprano yan nga aga asin live adto ngagin dumara ha Malacañang aton panumpa mga bag-o nga mga general, mga bago ini nga promoted, nga iba pa nga mga flag officers han Armed Forces of the Philippines. Dugang naman nato niya paghatagin doon, handa ko nga papel, pagpasalamat, hiton dako nga papel nga ginkakaptan, hiton per sa armada, hiton na Pilipinas. Ngan iya naman igin pahamtang, gin-reiterate nga yun, aton ira adjusted nga sweldo, matatagamtaman tinikangan na iya na nga iniro. So congratulations sa aton bag-o nga mga general. Ano daw lakon may ada din hianan. Nga na-promote, no? And by the way, okay, so natin oras mga kasangkayan, 17 minutos na nakalabayhan, alas 9 aga, atin programa Sumat Istihanon. Yes, ang damo na itong pinangungulba. Kay ano kuno ate? Anytime magawas na itong resulta itong bar examination. Kaya ano ito gindumara? September ba yun? Yun. Basta yan ang adlaw. Nasa rin itong PRC. Bayada mga nagkapipiraw. Kaya itong ira kahiniring. Kaninahan kaagahon. Pasado alas 12. Agahon. Bangin gumawas. Kasi usually mga sugad dito it mga oras diin igin papublish. Iton PRC, iton mga non-masar din nga mga board exam, bar examination. So, hapag kaya na nagaangan-angan kita kay syempre damato na ato naman mga LLB graduates nga mga nag-take na sabi nga examination. So, hirayan na aton mga tensyonado. Kung kita, pa-chill-chill na kita, dito natin tagsa-tagsa nga mga buhatan. Balitaw, habang naarangkada na liwat, ito na aton mga trabaho, tagsa nga mga pakabuhi. Ngan titimpranuhon tanala titimpranuhon tanala daman kay para hiton may ada mga tuyo didahiton mga opisina hiton Mine and Geosciences Bureau kanan DENR may ada nira public advisory igin plastari yan na la nga adlaw o yan na la a few minutes ago 7 minutes ago to be exact igin pahamta nga advisory haton Mines and Geosciences Bureau Regional Office 8 para hiton may ada transaction may ada katuyuan hito ni ira opisina magpapatuman hira hedton ira magpapatuman hira hit ira bag-o nga flexible work arrangement. So aadi ha iton may ada mga tuyo ha opisina hiton MGB para hiton ira mga kliyente gin papahibaro kamo nga tinikangan niton January 12. Hay niton nga January 12 bari ko dadaman madara iton nga kalendaryo. Tinikangan hiton January 12. Iba na iton ira schedule hiton ira opisina. Okay, hala kalawang ko diyan January 12 next Monday. So i-implement hira haton ira flexible work arrangement. Pilot hiya nga flexible work arrangement subay hiton kanan DENR Administrative Order number 2025-34. So aton ira adjusted operating period amo in Lunes nga dahiton ka Huwebes nga adlaw. Ibig sabihin waray hiton Monday ay waray hiton Friday. So Lunes, tinikangan hiton January 12, next Monday, maabri iton opisina hiton MGB, alas 7 hiton aga. Ngan ma-close siya, alas 7 hiton gabi. So asya iton nga, ini magdedaro-diretsyo, nga dahiton kahoy bis nga adlaw. So asya nga, waray office,
hiton Biyernes nga adlaw. So iton mga kliyente ginaawhag nga makig-transact hiton ira mga katuyuanan di dahil nga adjusted operating period. Ano? Iyon. So sa ini mapakiano daman kita hiton opisina hiton DNR din hiya aton kay aton pinatatamakan hiton MGB nga memorandum circular amin ka ng DNR kasi iton MGB adi iton hiya iton umbrella hiton DNR. So mapakiana naman kita dinhi kung iton DNR mismo magpapatuman hini nga flexible work arrangement piloting ano pagporbala ini. So magiging libre na hira di iton Biyernes nga adlaw pero extended iton ira trabaho hiton kada adlaw ano. Didahiton aga, alas 7 temprano, abrido na ito na ira naman na nga iton ira opisina, ngan masara naman hiya, alas 7 naman hiton gabi. Ano, ganun hiya kakuan, ganun hiya kaiha, iton na iya office hours para maka-over aton na 40 hours nga dapat i-report hiton na mga empleyado ano hiton na opisina hit MGB. So next week pa, yun na pwede pa kamo makipag kumadto hiton ira buhatan nga dahiton ka Biyernes nga adlaw. Alright. And di gihapon ito natin bag-o nga balita, DSWD Eastern Visayas nan distribuer nahin family food packs din aton na probinsya. Diin adi Habungtuhan Dolores, Hahipapad. Okay, so padayon itong distribution itong DSWD Field Office 8 ini nga family food boxes para iton mga pamilya nga naapektuhan han pagbaha nga durot hadton shear line. Pinakaorhi nga report o record naka-distribuer atong DSWD Field Office 18 3,489 nga family food boxes, 1,963 Hahipapad nga 1,526 had Dolores. Samtang padayon an distribution itong DSWD hin mga FFB kasugbong idton mga personahe itong local government unit. Kada family food bags, amin may ada sulod nga 6 ka kilo nga bugas, 5 nga kape, 5 nga energy cereal drink, nga napulo nga dilata. Iniin andam nga ipan-distribuer hiton mga local government unit nga nag-request hin augmentation. So para hiton relief operation rin hiton iyo lugar, makipagsumpayan nala hiton na iyo LGU. Kasumpay hin yan, para hiton mga apektado. Initial pala ini, tikang DSWD. Alright, nautod man ini didi nga aton okay. Alright. And yes, yun na daman nga adlaw, ano itong mga aktibidad din aton dapit.
Okay, aton Eastern Samar Police anya na nga aga nakiusa inihiya no nag-join ini kay haros region-wide yan nga gindi-dispose aton mga nakumpiskar nga mga firecrackers, mga pyrotechnics nga mga bawal didahan panahonhan Pasko nga danamanhan pagtapuhan New Year. So hanya na nga aga didiha ESPPO amo in yun pinangunahan ni Provincial Director Police Colonel Ernesto R. Macasil aton na pagdisponer pero gin-invite ni daton taga Department of Health nga hinsugad man hi acting mayor Emmanuel Chusongco. No, we were invited pagkadto kaya la wari man kita dedi masaliwan pero makukuha natin for example aton kadamo-damo ba aton mga na-confiscate ikang aton na-confiscate haton mga istasyon han police kasira naman ato na confiscate gintirig ubiniya na aton tikang mga bungto tikang dinhi syudad hiton Borongan nga kundiin aton ibangani voluntaryo naman adto nga igin turn over nga dahaton aton mga otoridad nga asin igin surrender aton mga bawal nga mga paputok. So hapag kaya na aton mga istasyon han police aton mga provincial police station andag nga mga istasyon for example Tacloban City Police nagdedrengan aton pagdisponer aton iba iton nga ni nga tutubigan man inhin tubig iton klase nga pagdisponer para diri nahiya bumuto ngan adto nanguna naman hini natural aton Police Regional Office 8 hala pero adto bagit damo sobrahin 70,000 sobra 70,000 nga narikupo nga mga firecracker nga pyrotechnic devices sa region-wide adton dispose. So masaring tinaano ititon pag-dispose diri bet dira ginbabarabhinan iton atan mga otoridad bawal bangin ito nira ikatangtang ito ni ira trabaho bawal na bawal yun. Kay syempre ito naton mga pulis na diri yan nga matangtang labi na yan nga umintado ito ni ira sweldo, di ba? Ayun. Pero balitaw illegal na nga nito nga mga paburuton takay ngin hinga dapat iton kamothin personal nga paggamit ito na aton mga otoridad doble nga bawal, no? Tapos may ada daman liwat didi importante nga advisory tikang hiton Isamelco Central Area Office. Emergency power interruption yan nga maalas 10 aga nga diton ka alas 4 hakulop didi dapit hiton Llorente. Hala kalawanta yan nga aga didi Llorente January 7 alas 10 nga diton ka alas 4 hiton kulop mapaparang iton iyo suga dida half portion hiton Llorente proper. So adton maaapektuhan dida poblasyon mga barangay 11 tama ba poblasyon 11 7 8 1 4 ngahin barangay Lunang. So hikamo dida iton makaka-experience pera ini 6 ka oras nga pagpareng kay magkakamay-adahin rehabilitasyon hiton na dilapidated na nga poste dida hiton C1 structure hit Isamelco. Advisory hiton Isamelco posted 13 minutes ago. So gibag-ohi asya nga nga nasa ring emergency power interruption. So brace yourselves dida iton mga taga-bungto iton Llorente particularly iton poblasyon barangay 11, barangay 7, barangay 8, barangay 1, barangay 4 ngan barangay Lunang. Ini nga trabahoon nasa ring iton Isamelco pwede matapos temprano ngan pwede mahibalik iton kuryente antes pa ito nakaschedule nga oras. Sanglit para malikyan iton disgrasya itrato nga pirmi may ada kuryente iton mga linya. So yon para to hit aton mga igkasi member consumer owners dida Llorente proper. Hindi naman lahat. Alright, may adaliwat kita din na kukuha naman nga kuan impormasyon sana
Okay, may ada na hikitaan nga patay nga lawas. Iyan na lang nga aga, dida barangay Cancilides Hernani, dida hiton baybayon. Ano? Tapos, as of kaninahan kaagahan, waray pa ka-identify aton patay nga lawas. Ano, alas 4 kaninahan kaagahan, January 7, Haatang Beach, Barangay Cancilides Hernani. Basar hito na aton nakukuha nga report ikang PNP adton mga elementohan Hernani MPS kaupod anim DRRMO ngan Bureau of Fire Protection nagrespondihin report bahinhin natad-an nga patay nga lawas sa nasabi nga lugar. So pag-abot nga dahan mga otoridad adton mga biktima adton biktima amoy nakitaan nga nakulob. Didahan dagat nga dapit. Didahan kadagatan face down in the sea. Didahan sabi nga barangay nga wara na kinabuhi. So adton mga kapulisan hapikipagsumpayan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Bureau of Fire Protection, ngan Llorente MPS ginproseso adton patay nga lawas para mahisabutan adton sirkumstansya nga nakapalibot haton insidente. Ginmamalaka identify pa kung hino adto nga patay nga lawas kanay ngan mamalakay baruan kung ano daman ato naging kausa kamatay. Isa lang nga pangilalan dida hiton nga patay amuin may ada tato dida hiton iya adughan left chest flower tattoo, bukad nga tattoo. Dida hiton iya dughan, wala nga parte hiton iya dughan. So aton Hernani MPS nakikig-coordinate na Llorente MPS pag-contact hadton pamilya. Hadton di ba nawawara nga sa puro pangisda kay bangin man la posible asya. No? So may ada impormasyon tikang Regional Police Information Office positibo nga adton puro pangisda nga nawawara nga taga Llorente. Adton na kitan dida baybayan hiton Hernani. Yinala daman ini nga impormasyon nga aton nakuha tikang Police Regional Office 8. Waiting pa hiton mga photos, pictures para makakuha daman kita. So kung aton manunumduman didahan December 5 kundi kita nagsasayop na rescue nakataluwas an usa hadton duha nga mga puro pangisda nga nawawara. Anhiiyan alas 3 hiyaan nahinga diha baybayon igin sampig pero buhi. Didto dapit baybayon naman bungto hiton Salcedo. Tapos adi naman nga iya kaupod aton mga sobra na inada 50 aton edad yun nahi asya iton posible nahitad-an nga waray na kinabuhi dida Haatang Beach hiton Barangay Cancilides Hernani yan nga alas 4 agahon. Maiha na kasi ini nga gimpipinano imagine tikang pahan 5 ngahin anhira ini adton Linawod didahan January 2nd tapos nahiabtan na haton maraot nga panahon dara haton shear line So, an ira naman hinisinasakyan nga pambota nahisampig naman hiya ngadto naman hasulangan. As in, nagburublag talaga hira kay nalunod inihira darahad ton kakusog aw kadadagkuhan mga balod didanahan January 4. January 4. Anhi iyan nagpinalutaw-lutaw inihiya naglinutaw-lutaw hinharos 13 ka oras antes siya mahisampig nga to dapit naman ngadto Salcedo baybayon nagkabulag kasi inihira nga Anthony an ngaran hini nga sobra 50 anyos nga iya kaupod nga nawawara tikang hanhadi nga igin report haton Llorente MPS nga mga puro pangisda nga duduha nga linawod daton January 2nd. So nakatalawas aton ikaduha naman natad-an yan nga aga
Dida naman ha beach, atang beach ha Ernani. No? Ora pa kita di mga available nga mga photos. Pero kay di man nga ni daman iton giopihan no pagkinitaan makaluluoy actually. No, so nakada pa kunuhan ka kuana, nakada pa kunuhan kadagatan. Tapos nakulob wara na kinabuhi. So, bueno, ang aton oras, may ada na kita 37 minutos ang nakalabayhan na alas 9 haaga, padayon ang iyo pagpinamati. Dinhi naman ha aton istasyon Radyo Pilipinas sa Borongan ha aton programa Sumatay Istihanon. So, damo na bayaan nato na cover nga mga impormasyon dinhian ato naman program nga na iba pa dida. Aton kanan MGB ha tinikangan next week iba na ito nira office hours. Magpapatuman nira ito nga flexible work arrangement kon FWA. No? Alas 7 iton aga nga pag-abri nga diton ka alas 7 iton gabi nga pag-abri iton ira opisina pero wara na hiton Friday from Monday to Thursday la iton makadto hiton ira mga buhatan. May hiton nira gin susunod memorandum circular nga ira iga i-implement tinikangan hiton January 12. Ngan sa pang aktibidad naman yan ng adlaw, ginlilibot tala iton sitwasyon. Din syudad hiton Borongan, Eastern Samar National Comprehensive High School, kon ESNCHS, nagdudumara na yanahin pan interview hiton ira mga atleta nga masabak hiton city meet. Mga atleta, mga coaches, assistant coaches, ng chaperon, hiton District 4. Nasasakupan hiton District 4, preparation na ini para hiton city meet. Oo, kay diri mag-i-ivraan na naman. So, kalawan ta aton schedule, kan Ma'am Hazel, kay may ada naman hiya hadto igin igin post bahin hiton nga mga aktibidad. Okay, basta di na lang kita anay. Adina, nga da. Yan na naman, adina, maabothin 11,425 nga examinees sa 2025 bar examination. Amoy naghuhulat na kung ano itong ira magiging kapalaran. Samtang nakatalaan pagawas itong Supreme Court yan ang adlaw at itong resultahan bar examination. So puno na dito. Hiton bungsaran, hiton Supreme Court, hadton mga nagtakehan bar examination. Upo dito ni ira mga kag-anak syempre. Paghulat iton tapos gimpahinomdum kaya daman iton hira nga dapat tama daman naton ira mga panmado. Disente ba disente? No, samtang naghuhulat naman di daging pahinom dumad to hira. So imagine sobrahin 11,000 nga mga examinees nga niya na naghuhulat kung ano ito ni ira magiging kapalaran. Basar hito ni igagawas nga resulta han bar examination nga gindumarahan September kung diriak nagsasayop. Yan na palang adlaw igagawas. So waiting na aton mga nag-take na sabi nga exam. Okay. So yaada na nga nitong state of decomposition. Adi ini adton anay ha kulawan ta didi.
Anya dila kay para at least diri gi ora-orahe. Yadan nahikitaan nga patay nga lawas di da naman ha Ernani. No, yan na nga pasado alas 4 han agahan probably pero pangisday niya ton kinita para magmatahin sugad ka temprano ano. Yada pahadton kadagatan. Iya daadton na mga kapulisan yet ay oo na kulob ano nakada nahiyahin hababaw nga parte hiton dagat di da naharani na hiton baybayon ano kay adton tubig ada na lain haros patuhod so ada may dataga MDRRMO masirum pa kanina pasado alas 4 ano han makitaan iton nga patay nga lawas sa dida naman ha Ernani. Okay. Nakulob. So may adaliwat taga Bureau of Fire Protection and probably taya ato nakita-kitahin para siguro para pangisda probably siya to nag-impormar. No, kasi ang pulis di daduduha tapos may ada naman isa nga lalaki nga baga parag sulo. May ada naman niya flashlight tapos may ada niya parang pana ano tapos taga Bureau of Fire Protection tapos MDRRMO nga kundiin may da nanira it nga ning agin bubutangan ano hin pasyente nga gin babakyangan no nga bagahiton na digad nga ni hiya bed no. So asya daman ni ato natin latest nga impormasyon nga nakuha iyan na ala daman nga aga no. So after 5 ka adlaw natad-an. Okay. So ada daman oo gimpakita dida ya di oo para daman makilalan ano kay iton nga ni nga tato dida hiton kuan dida hit iya dughan tato nga bukad. Ada man gin blur la hiya gin blur ano para adton na igin na emphasize la dida adton tato dida hiton dughan bukad no. So madali makilalan talaga pangilalan kasi inihiya. Kairuman ano linawad kasi iton hira daton January 2nd tapos pag January 3 aton Philippine Coast Guard nagpagawas na yung abiso nga bawal na yung paglawod no pagbiyay dagat hadton sinirangan nga dapitan ato naman na probinsya ano nga coastal tikang didiha Artiche ngadto naman nga ni Haborongan ngadto tubtub Hagiwan nga diton Mercedes nga area no dara kay gihagtataasi an baled so hira nalunod talaga hira ano dara kay wala naman kaya hadton ira sasakyan mao pay ngani kay adton usan buro bata pa no. Siguro mga 30 years old adad to kuan iyan no an una nga natad-an nga buhi no dida habaybayon hiton Salcedo no pero an kuan an iya upod kay nagkabulag man hira asya an wara palara nga na iya na asya in aada ano ginatagad na hiton ato naman mga otoridad matapos mahi-report nga may ada natad-an nga patay nga lawas. So ginkumpirmar daman hadton mga otoridad. Uy, adi damanin ano ini? Ano ba ini? Kuan kita iniro ha. May ada liwat. Hahiporlos naman. May ada daman didi. Okay. At least waray. Okay. May dala ni Raoplan Bandilio. O bahin road safety.
Ngayon, stabbing and drowning incident, pagpaitaas iton awareness, iton kadelikaduhan and safety measures. Okay, kasaring naton nga. Kaya dadaman, bandilyo lang, bandilyo. Nga diri nakitahin mga diri maupay ano nga mga notisya, pero kailangan naman naton daman nga pag iristoryahan para daman hit impormasyon ano nga na iyon maging leksyon daman haaton. Kay somehow bisan kun diri haat nga nagpapasalamat kita diri aton natatabo ano iton ba nga maging leksyon na haaton publiko. Para malikyan iton sugad nga hitabo. Anay, kay matatangpo sa ngayon ito natin program waray natin ka-acknowledge ito natin viewers online. Aton mga adi pa na hibibilin. Alright, Evelyn Obias Mugar is saying good morning. Pati Gina Campoto, Annabel Igcasenza, good morning ate, watching from Barangay Lambakin, San Miguel, Bulacan. And Jennifer Golmatico is saying good morning. Pati Ida Baniguos Agravante, maupay nga aga. Sige, oras nga 12 minutos na laog sa mag alas 10 sa aga nga di nakitahan ton na balita no. Nga nahikay hiton ato naman on the job training. Estudyante ito ni Eastern Samar National Comprehensive High School maka di nakitahan ton mga natirok nga balita ni Josh Romero, Josh Angelo Romero. So una kadian talani, good morning Anay Josh. Yan na, okay na. Okay na. Sige, magandang morning. Magandang morning din po. Okay, so kadiontan imo mga nahikay nga mga balita impormasyon. Unahon ta, local news. Barangay chairman, barangay Tigib, patay hapan muno. Suspitsado, arestado. So kadianta Josh para na i-report. Radyo Pilipinas report. Nagpapadayon ang investigasyon han mga otoridad mahitungod han panmuno gamit indipang nga nagresultahan kamatayon han barangay chairman ha barangay Tigib oras kakulup aga ika-6 Enero 2026. Sumala ha reportan oras Municipal Police Station nga gin padangat ha DYES Radyo Pilipinas Borongan gin kilala ang biktima nga hi alias Nani 51 anyos nga ginbuno samtang ti pabalik ha irabalay sakay han iya motor. Bisan kon samarana nakapangarupahiyahin bulig kundi ginlanat paghihapon han suspect ngan gin atake otro. Han matabangan gindaradayon hiya ha oras Doctors Hospital kundi igin deklarar nga dead on arrival. Nadakop an han mga tauhan han oras Municipal Police Station ang suspect nga hi alias Rick 45 anyos ha barangay Kamanga ngan ginkikita han kapulisan nga personal nga dumot an rason han krimen samtang ginaandam na ang kaso nga igpapasaka kontra ha iya. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalosa Belizar para sumat estihanon Josh Romero nagbabalita. Damang nga salamat Josh ato na imo naman balita masaklap iton nga balita. Kung pa naman ito niya Josh dati nga pulis tapos dati rin nga yun dati hiya nga pulis na assign hit magkaiba-iba nga station din hiya aton probinsya taga oras talaga. Tapos ani naman papa dati nga mayor dito ha oras. So kung ani tira duduhay tira nga magbugto nga pulis ani naman manghod ka klasiko. Pulis daman pulis. Hiya naman retired na ito niya temprano nga binaya serbisyo pagkatapos pagbaya niya ha pagkapulis yon naging barangay kapitan di dahiton na barangay Tigib. Oo. Grabe. Dahil lang sa dumot.
Oo, kasi nagkamay-ada hira kasi nagkamay-ada kasi hirahin, nag-away, medanera previous nga pag-away nga nagresulta nga igin reklamo, igin kuan hiya ba, sinampanhin kaso so na preso hiya. Sinampanhihan kasuhan iton nga biktima, pakagawas, yun gin kuanan hiya. Ginbantayan. So, binulos na okay. dahiton kay gin papreso man hiya. No, kay nakasalado man. Pero Paalala na, isa sa mga paalala na yung revenge wala talagang kagandahan. Oo, ngahin iton kuan ba, iton mga lantugi, iton nga ni nga mga di pagkakaunawaan, kinahanglan ipaagi talagahin, mahilom la nga iristorya. Ayan, opo. Oo, kasi pag iyon mga mapaso ba, pag mainit na tinatagad, so yun nagresulta na kiha-kiha. So pakagawas yun. Pagkuan, Yan. So masaklap yung brutal kasi yung pagkamatay. Kaya imagine naka nakalusad didhan iya motorsiklo Motor, para humiinang saklolo pero Inabutan inabutan pa din at saka pinagsasaksak pa din. So ang daming stab wounds. Okay. Grabe. So anyway, oras naton may na kita 52 minutos ang nakalabay alas 9 haaga nga di na kita national news. Kakulangan hin magturot do pupunan han bag-o nga hiring program hit Department of Education. Balikan tahi Josh niya report. Radyo Pilipinas report. Igin papahibaruyo na han Department of Education nga pinaagihan na 15.4 billion pesos nga pondo para han edukasyon aabrihan an 65,184 nga bag-o nga pwesto para hin mga magturot do ngan iba pa nga mga kawani panpubliko nga mga eskwelahan tuig 2026. Siring ni Education Secretary Sani Angara, ini nga pitad nagtutuyo tumapos han kakulangan hin magturot do labi na gud ha mga lugar nga sobra an kabataan ug kulang an serbisyo pang edukasyon. Gingigiyahan pa han sekretaryo ang publiko nga diri kinahanglan mabaraka kadamo han aplikante kay sobra pa an ihap han mga nakapasar han licensure examination for teachers kung ikukumpara ha mga pwesto nga abrihan. Ginalauman nga tungod hini mas magiging komportable ang kada klase, mas focus ang atensyon ha mga estudyante ngan mas mapapaupay ang kalidad han edukasyon ha aton mga panpubliko nga eskwelahan. Tikang balita nga ginsurat ni Raquel Bayan para sumatestehanon Josh Romero nagbabalita. Thank you, Josh. Magandang balita yun kasi alam mo, dito yung Eastern Samar Division, yung Borongan City Division, kung mag-hiring sila, minsan yung mga applicants more than 1,000. Tapos yung kinukuha, hindi nagwa 100 para sa mga permanent position. So ito, yung 32,000 na teachers at mahigit 32,000 din nga na non-teaching position, malaking bagay yon para ma-hire yung mga matagal nang nakapasa ng licensure examination for teachers, yung mga registered teachers natin na yung iba matagal na hindi pa hindi pa nagkakaroon ng permanenteng posisyon sa gobyerno. Yun naman yung yung end goal. Itong mga napasar mga lisensyado ng mga teachers na ma-hire hito natin government and then ma-practice yung profession. Okay. So nga di naman kita international news. 40 patay hasunog hali Constellation Bar Switzerland. So balikan ta para hindi talihi Josh. Radyo Pilipinas report. Naugbaw ang bara Switzerland nga gingangaranan Le Constellation hasyahan nga oras han bag-o nga tuig. Diin 40 nga tawo ang namatay ngan damo ang nasamaran. Iginpahayagan presidente han konseho Crans Montana nga tikang pahantuig 2019 waray na ini ma-inspeksyon para hakalayo. Ngan durugod an ira pagbasol. Karuyag nira batunon ang bisan nga baratunon nga ginpataw han korte. Ginsususo iya na han mga investigador ang posible nga kababayan han mga tagdumara han bar
lakip na ang paggamit hin foam nga sound insulation nga ginsusopetsaran nga nakadugang han paglarab han kalayo. Sugad man ang isyo kung abrido ba ang fire exit hagabi han insidente. Pinaagi han sugad hini nga trahedya igin pasamuak han alkalde ang pagdiri han paggamit hin mga pyrotechnic hasulod nga lugar. Samtang ang mga pulis nga nagiimbestigar ang mga tagdumara han bar para posible nga kaso hin negligent manslaughter, negligent arson nga negligent bodily harm. Para sa matestehanon, Josh Romero nagbabalita. Thank you, Josh. Ato na imo report. Masaklap gihapon na niya. Masaklap Imagine na naman. 40. Opo. Tapos kadakan hiton mga nagbabar, mga batanon niton daman hira, di ba? No po. Ayun. So, Teenagers. yun, teenagers, nga dito mga yapis, young professionals, di ba? Yung meron ng mga pera para mag-bar. Yun. So, kuan kasi itong dapat yung mga bar, itong ba nga, itirador, dapat pwede i-push, pwede i-pull. Oo, hindi ko alam yung yung technical term doon. Hindi gaya dito, di ba ito, hindi pwede mong i-push, Opo. kailangan lang i-pull. Opo. Pero yung mga bar, dapat pwede siyang itulak at pwede ding hilahin para in case of sunog, emergency, madali yung paglabas ng mga tao. Actually, dapat lahat ganyan pag exit yung exit emergency. Emergency Di- exit. O kahit hindi emergency exit, kahit sa entrance, yun dapat. Oo, kasi pag ginamit for emergency purposes na, Tama. makakalabas. Kasi syempre, yung tendency doon, gaya dito kasi hindi siya pwedeng i-push just in case naman kasunog. Opo, Tapos mahirapan. marami yung tao, 'di ba lahat gusto lumabas, so andoon lahat. So hindi na yun ma-open kasi andoon sa lugar na yun yung mga tao na, Opo, 'di ba? opo. Magkakatipon-tipon na diyan sa may pintuan. Mahirapan. Okay, sa showbiz naman na balita, isang anak na kumakatok sa puso ng publiko, Sue Ramirez, nananawagan ng blood donors para sa kanyang ina. Balikan tayo, Josh, niya report. Radyo Pilipinas. Report. Mga ka-showbiz, isang emosyonal na panawagan ang ibinahagi ng kapamilya actress na si Sue Ramirez. Matapos humingi ng tulong para sa kanyang ina na nasa sa ilalim sa isang seryosong operasyon sa gitna ng kaba at pag-asa. Dumulog si Sue sa publiko hindi bilang artista, kundi bilang isang anak na handang kumatok sa puso ng bawat makakatulong. Sa kanyang Instagram story noong January 5, ibinahagi ni Sue ang isang larawan niya kasama ang kanyang ina na si Concepcion Chit Garina Dodd, kasabay ng panawagan para sa blood donors. Ayon sa actress, nakatakdang sumailalim sa open heart surgery ang kanyang ina sa January 7, 2026. Kaya't agarang kailangan ang dugo na may mga blood types B+, B-, O+, at O-. Sa kanyang caption, taos-pusong sinabi ni Sue, "Kumakatok po ako sa inyong mga puso. It may be too much to ask, but if anyone here would be willing to donate blood for my mom, it would mean so much and could help save her life." Dagdag pa niya, kailangang walang alcohol intake ang donors sa loob ng 48 na oras bago mag-donate at hinihikayat niya ang mga handang tumulong na mag-message sa kanya. Hindi rin nakalimutan ni Sue na humingi ng dasal para sa kanyang ina, lalo na para sa mga hindi kayang mag-donate ng dugo. Sa isa pa niyang Instagram story, sinabi niya, "If you can't donate blood, prayers for her healing and strength would be deeply appreciated." Matatandaang sa isang panayam noong 2021, inilahad ni Sue kung gaano kalaki ang papel ng kanyang ina sa kung sino siya ngayon. Ayon sa actress, lahat ng positibong katangian na nakikita sa kanya ng publiko ay bunga ng maayos na pagpapalaki at pagmamahal ng kanyang ina. "All that I am is because of her. I was raised well, and that's all thanks to her," ani ni Sue. Sa muling nagpapatunay ng ilalim ng kanilang relasyon bilang mag-ina.
Sa panahong ang spotlight ay kadalasang nakatutok sa karera at kasikatan, ipinapaalala ng kwento ni Sue Ramirez na may mga laban sa likod ng kamera, mga laban na mas mahalaga kaysa anumang proyekto. Ngayon, hindi awards o roles ang hinihiling niya, kundi dugo, dasal at malasakit para sa buhay ng kanyang ina. Sa huli, ang tunay na lakas ng isang tao ay nasusukat hindi sa kasikatan, kundi sa kakayahang humingi ng tulong at magmahal ng buong buo. Sa bawat patak ng dugo at sa bawat panalangin, may pag-asang kumikislap dahil kapag pamilya ang pinag-uusapan, walang maliit na sakripisyo. Sa kwentong puno ng puso at pag-asa, hanggang dito muna, this is your showbiz reminder na sa hirap at ginhawa, love will always be stronger. Mula sa akin, Josh Romero. Wow, Josh, pero kawawa, pero nakikita kasi natin na si Sue Ramirez, masayahin, 'di ba? Masayahin. Tapos yung sinusubaybayan natin sa kanya, yung love life niya Opo. sa showbiz at showbiz activities, meron palang may sakit pala yung kanyang mama. Open Opo. heart surgery ata. Open heart surgery. Tapos kailangan ng mga blood donors. donors. Ganon kaimportante yung dugo. Kaya nga dito, parang nag-encourage tayo na mag-donate ng dugo. Kasi mostly, dito sa Eastern Samar, yung mga donors natin, mga mga miyembro na, mga uniform personnel. Tapos maliit lang yung civilian. Pero actually, dapat nagdo-donate tayo ng dugo para marireplenish yun ng bago eh. Tapos dapat 1% itong population sa isang lugar dapat blood donor. Oo, kasi masyadong kailangan yun. Buhay yun. Karugtong yun ang buhay ng ibang mga pasyente. Yung mga mag-undergo ng operation, yung mga anemic na kailangan salina ng dugo, at saka yung mga biktima ng mga traffic accidents. Yun, yung mga pangunang nangangailangan doon. Alright, last na balita. John Fear, napipito in real life. Naligaw sa maling kasal dahil sa maling basa ng invitation. Ito yung nakakatawa. Hindi ito scripted eh. Okay. Di ba? Hindi Opo. scripted. Sige, pakinggan natin ang balita ni Josh. Alright, sandali. Okay. Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ayan, dito na naman tayo sa mga nakakatuwang mga eksena sa mga pangyayari sa ating mga buhay, no? Isang eksenang parang hinugot mismo sa sitcom ang nag-viral online matapos mapunta sa maling kasal ang kapusing komedyan na si John Fear. Sa halip na maging saksi sa pag-iisang dibdib ng kaibigan at co-star na si Mikoy Morales, nauwi sa isang napipito moment in real life ang kanyang buong paghahanda, mula barong, gupit, ahit, hanggang sa pag-upo sa gitna ng hindi niya kilalang entourage. Ang nakakatuwang insidente ay agad nagbigay aliw sa netizens matapos ibahagi mismo ni Mikoy sa social media ang litrato ni John Fear, nag-iisang nakabarong sa kasalang hindi pala kanya. Ayon sa kwento ni Mikoy Morales, nagkamali ng basa si John Fear sa wedding invitation. Inakala nitong January 3, 2026 ang petsa ng kasal, gayong ang nakalagay pala ay please RSVP on or before January 3 at ang totoong kasal ay March 3, 2026 pa. Dahil dito maaga ng 2 buwan nang dumating si John sa Don Bosco Church sa Makati, handang-handa at todo seryoso sa kanyang misyon bilang bisita. Mas lalong naging katawa-tawa ang sitwasyon nang mapansin ni John na lahat ng bisita ay nakasuot, habang siya lamang ang nakabarong Tagalog. Pinagitna pa raw siya sa kuhanan ng larawan at video, dahilan para lalo siyang kabahan nang hindi niya makita ang pamilyar na mukha ni Charis Solomon at Juanco Trevino. Doon na siya nagsimulang magduda.
hanggang sa tuluyang makumpirma na ibang groom pala ang kanyang tinitingnan. Sa panayam sa ULOL ng GMA7, ikinuwento ni John Fier na todo ang kanyang paghahanda para sa inaakalang kasal ni na Mikoy at Isa Garcia. Tinanggihan pa raw niya ang mga kaibigang nagyayayang magtanghalian at nag-golf. Nagplansya ng barong, nag-ahit at nagpagupit, lahat para sa okasyong hindi naman pala niya dapat puntahan. Nang buksan niya ang link sa invitation at makita ang salitang March, doon na niya napagtanto ang kanyang pagkakamali. Sa sobrang hiya, agad siyang umalis sa simbahan at tinawagan si Charid Solomon na hindi na raw makapagsalita sa kakatawa. Sa huli, natawa na rin si John sa sarili at humingi ng paumanhin sa couple na kanyang napuntahan. Sabay bati ng best wishes at dasal para sa kanilang masasayang pagsasama. Ang insidenteng ito ay patunay na kahit ang mga veteranong komedyante ay pwedeng maging bida ng sariling blooper, off-cam man o on-cam. Sa halip na ikahiya, tinanggap ni John Fier ang pagkakamali nang may ngiti at ibinahagi ito bilang isang kwentong nagbibigay aliw at aral sa lahat. Sa panahon ng digital invitation at mabilisang scroll, minsan kailangan talagang basahin hanggang dulo dahil isang maling petsa lang, pwede ka nang mapunta sa maling simbahan. Sa buhay, hindi lahat ng inaakala mong tamang oras ay siya talagang tamang panahon. Minsan, advance ka lang pala pero may aral na kasama. Basahin ang imbitasyon, huwag padalos-dalos sa desisyon dahil kahit sa kasal, pwedeng mauna ang eksena bago ang okasyon. Laugh it off, move on, at gawing kwento ang pagkakamali. This is Josh Romero reminding you, timing is everything, seriously but happily. Oh. Ikaw magkatatawa naman, ano? Opo. Kasi yung nangyayari doon. Okay. Dapat talaga binabasa yung RSVP kasi dapat mga deadline yun eh. Dapat mag-reply ka before or on that date. So yun pa lang yung nabasa niya. Akala niya yun na yung pizza ng kasal. Buti na lang comedy siya, comedian siya. Alam niya kung paano go with the flow. Iya, kasi kung seryoso nga tao, siguro matutunaw na tihan ka raw dan. Ito nga sitwasyon, makadto ka ba naman, tapos kung kawara nim nga yan dito kilala, pati ang groom, ang bride, di mo na kilala. Maupay na lang kayo warahin nga ton reception pa. Buti na lang. Pakikaon. Oo, pero nakipagpa-picture ha. Opo. Okay. Talagang Galing. Okay. So, mga salamat, Josh Yes, Angelo po. Romero. Okay. Thank you. Yan ba yung mga kasangkayan? Our time is up. Dini na kita nagtatapos sa atin pan Wednesday nga edition ha. Taramdan sumat istihanon January 7, 2026 ha. Hangaran hito na amon station manager Ate Rosa Rivera Abunda. Siyempre partisipasyon hito na amon didi intern. Josh Angelo Romero hiton Eastern Samar National Comprehensive High School. Nakatawag ihap akya na nga aga. Kay kanina mga seryoso magpakasarubuan mga notisya. Nga din naman na technical ato naging kaupo di Engineer RV De Dios. Ini Daisy Lalosa Bilizar na sa ring mga salamat inyo pakigusa. Magandang morning and God bless everyone. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan,